Mga boss, gawan lang natin ng isa pang video tong ginawa nating amplifier. May mga customer kasi nagtatanong kasi minsan pag nag-chat sa akin tatanong ko, ano to boss, ipapa-repair lang or ipapa-restore or overall? Yan, kaya tanong ko. So sabi nila, ano ba yung repair at saka ano? Kasi ang alam nila, repair lang talaga, as in repair. Meron namang restore or overall, parehas lang yon. Yung overall kasi parang overall repair, lahat i-check, lahat papalitan ng posibleng sira. Yung repair naman kasi kung anong sira lang, yun lang ang gagawin for the meantime. Parang katulad dito, sa unang video pinakita ko sa inyo na ito ay bagong repair or bagong gawa. So pinagawa doon sa hindi na natin babanggitin para hindi tayo makasakit ng kalooban. Ang ginawa, ni-repair lang. So tama naman ginawa ng technician, ni-repair lang. Kasi kung ano lang yung nakita niyang sira, yun lang yung gagawin niya. Kumbaga, nung time na yon, nung dinala sa kanya, ang naging sira niya, nakita niya ay capacitor na napalitan na, at saka yung mga potentiometer, yun lang. So yung dalawang selector dito, hindi yan napalitan. At saka yung board, madumi, nanggigitata. Kasi na-sprayan siya ng WD-40, kumbaga nagputik. So anong nangyari, hindi tumagal, nagawa naman ng gumawa. Siyempre, pag nagawa na, i-release mo na. Kaya lang hindi nagtagal, nagka-problema, nagkasira naman, nag-rattle yung relay. Tapos parang may maingay na tunog. So sa sa ginawa naman natin kasunod, hindi na repair, kumbaga ni-restore na natin o kaya overall repair na. So anong nangyari, dumami yung napalitan na pyesa. So mga boss, ang madaling sabi, kapag nag-restore ka o nag-overall repair ka, mas magastos kaysa simpleng repair lang. Kasi kung simpleng repair lang, halimbawa hindi tumutunog yung amplifier dahil sira yung volume, so papalitan mo lang volume, pag tumunog okay na, yun na yun, repair na yun. Pag overall kasi, kahit sira ang volume, i-check mo lahat, mula sa input board, main board, hanggang dito sa dalawang board, taas baba. Kailangan mo suriin yan at alamin mo, titingnan mo yung mga possible na pwedeng masira at unahan mo na. Kumbaga, gagawa ka ng preventive measurement para mahaba yung buhay ng amplifier. So dito, sasample ko sa inyo. Ito ang mga natirang pyesa, pero hindi lang to. Katulad nitong switch na palitan na natin, pero pwede pa to. Pero kadalasan nito nagloloko sa mic. Ang nangyari niyan, pag hindi mo napalitan ng bago, ang nangyari naman diyan ay minsan pag volume mo, sumasabay yung echo kahit naka-off yung volume ng mic. Tapos minsan naman naka-off na ng gadon, gumagana pa rin yung mic. O minsan naman nagpi-feedback kahit wala namang nakakabit na mic. So yan ang problema minsan ng switch na yan. Dito naman sa ganito niya, so iyan pwede pa kung sakali, pero mataas na yung chance na maglulus yan kasi lumang-luma na to mga boss. So pinalitan natin ng bago, ayan. Tapos sa mga switch dito, ayan, dito yan yung dalawa. Yung dalawa na yan naman, ang problema naman yan, hindi mo mapapansin minsan na sira. Ayan. Ano yan, nag-aalala mo ako. Hindi mo mapapansin na may tama na pala yan. Unless na lang pag ginalaw mo at pakinggan mo ng maigi, pag pinindot mo parang wala nagbabago. Yan. Pero minsan may sakit to na pag pinihit mo to, lalong umiingay tapos kumakalabog ng todo. So kadalasan yan, pinapalitan ko talaga kasi sumasablay dyan sa switch. Tapos dito, ito mga connector na to, hindi mo to mapapansin na naglulus na. Pira na lang kung gagalaw-galawin mo. Katulad nito, tingnan nyo yung itsura ng loob nyo. Yan. So may mga na-encounter tayo na pag ginalaw mo ng ganon, nag-iingay yung sounds, tapos nag-rattle yung relay. Yan. Kaya binabago na natin yan para mas maganda na yung connection niya. Kumbaga, mas maganda yung kapit. Sa mga capacitor naman mga boss, ito hindi napansin ng unang gumawa na
sira na yung capacitor dyan. Yan. Tapos yung sa may relay, hanapin natin sa may relay dito. Ito sitwasyon ng capacitor sa relay, kaya nagrarattle na siya. So dahil nakadikit siya doon sa ilalim, hindi na napansin ng ng unang gumawa. Kasi baka nung time na to no ginagawa ng unang technician ay hindi pa nagka-problema. Pero kung titingnan nyo, talagang bloated na siya sa ilalim. Pero dito, kung titingnan nyo sa taas, hindi pa halata oh. Pero pag kinalas mo, saka mo lang malalaman na bloated na. Yan. Yan yung mga problema niya. Ayan. Tapos mga ilang resistor, capacitor na kinalawang, papalitan mo na yan. Kumbaga aagapan mo na. So yun ang kaibahan. Mas matrabaho po yung overall or kaya restoration kaysa repair lang. Kasi kung repair lang talaga, kung anong sira lang ng ng amplifier, yun lang ang gagawin mo. Tapos pag nasira na naman uli, iba na naman yun. Actually minsan kapag nasira ulit at ibang sira naman, panibagong bayad naman yun. Dito naman sa overall, ang ginagawa ko dito, isang bayad lang ng labor, tapos check upin na lahat ng kumbaga idadiagnose na lahat ng problema ng amplifier mo at aagapan na. In the long run, siguro mas makakatipid kayo. Kung ang amplifier nyo ay lumang-luma na, ipa-overall nyo na lang. So, hindi naman lahat ay kailangan i-overall repair or restoration. Sa mga bagong amplifier na nasira, repair lang talaga yon mga boss. Lalo na kung makinis pa naman yung laman, maganda pa naman kondisyon ng mga piyesa na iba, ay hindi na kailangan ipa-overall repair yon or ipapa-restore. So, yung mga ni-restore lang natin, yung mga amplifier na katulad nito. Itong amplifier na to ay mahigit 20 years na, mga boss, kung babasihan natin sa transformer. So, tapos yung amplifier na to, sobrang dumi na ng board, kaya in-overall natin repair. So ganun lang. Pero kung ang amplifier mo naman ay 1 taon pa lang pagkabili mo nasira o 2 taon, siguro medyo malinis pa yung loob niyan at maganda pa kondisyon ng pyesa niyan, hindi naman kailangan ipa-restore or ipa-overall mo. So yung mga ino-overall repair lang natin ay yung mga amplifier na talagang lumang-luma na o kaya matanda na. Yun lang mga boss. Hindi naman lahat ng papasok dito ay kakalasin natin o hugasan yung board, lilinisan. Depende sa sitwasyon. Pera na lang kung amplifier mo bago pa lang tapos nabaha, yun lang. Kailangan mo talagang ipa-restore yun kasi kinalawang na yung meron tayong gagawin dyan na puro kalawang. Ayan. Okay, yun lang yung kasagutan sa ipapa-overall or ipapa-repair lang. So nakuha nyo na mga boss.